Purihin ng Panginoon, isang magandang gabi po sa atin lahat at welcome po lahat. Tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng Panginoon. This is Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Ito po ang ating JCLG Tuesday online Bible study at purihin ng Panginoon. God bless everyone mga kapatid at pag-aaralan po natin muli. Again, nandito pa rin po tayo sa subject na spiritual warfare and deliverance. No? At under spiritual warfare and deliverance, na pag-aralan natin, dami-dami natin na pag-aralan, origin of demons, at how to cast out demons. Ang gagawin natin sa spiritual warfare, ano ang mga weapons na binigay sa atin ng Panginoon. Nagkaroon tayo ng series of lessons tungkol dyan, ano? Katatapos lang yan. At yung mga entry points ng demonic attack or demonic bandage, pinag-aralan natin lahat yan. And I pray na marami na kayo natutunan. Dinidiscuss po natin ang topic na ito, no? Kasi bihira ang nagtuturo nito sa body of Christ. Kaya dapat ituro ito whether they like it or not, whether you like it or not, or whether you know it or not. Kailangan pag-aral tayong lahat ng spiritual warfare and deliverance kasi ito yung forte nating lahat. Hindi lang yung mga may ministry ng deliverance ang kailangan mag-handle ito, kundi lahat ng Kristiyano. Why? Kasi lahat ng mga Kristiyano ay sundalo ng Panginoon. Okay? So, okay, let's go mga kapatid. No? Ngayon, pag-aaralan naman natin yung natapos din natin yung mga doorways, no? Yung doorways or entry point ng mga demonic attack and bandage, no? Kung paano makakapasok na talakay po natin yan. So ngayon, under spiritual warfare and deliverance, pag-aaralan po naman natin yung what are the different forms of spiritual warfare. Ano yung iba-ibang anyo ng spiritual na pakikipagbaka, no? Pag sinabing anyo ng spiritual na pakikipagbaka, yung iba-ibang pamamaraan na mga demonyo, how they are attacking God's people, how they are attacking people, no? Iba-ibang paraan. Kasi minsan ignorante ang kahit mga Kristiyano, minsan ignorante sa pamamaraan ng pag-atake ng diablo, no? So, maraming pamaraan, ano? At atin po tatalakayan niya ngayong gabi. So, purihin ang Panginoon. Let's pray, mga kapatid. Heavenly Father, once again, enlighten us, Lord. Enlighten us and give us the spirit of wisdom and revelation sa aming pag-aaral ng iyong salita. And we thank the Holy Spirit, our teacher tonight. At habang kami nag-aaral, Panginoon, ikaw ang Diyos na gumagawa ng himala sa bawat sa amin. You're sending your words and healing your people, Lord. Ano man sakit karamdaman will be healed through the power of your anointed words. Anumang sakit karamdaman will be healed, Lord, by your presence. Maraming po salamat. Saan man kami naroon, walang limitation ang iyong presensya, walang limitation ang iyong biyaya. Inaabot mo ang mga nangangailangan. At sinabi mo, those who call upon the name of the Lord shall be saved. Kasama sa salitang saved, sa Greek ay sozo, meaning healing, health, protection, God's provision, God's deliverance, God's salvation. Okay. Purihin ang Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, and all glory belongs to our Lord God, Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Okay. Basa po tayo ng scriptures. Sabi sa John chapter 10, verse 10, the thief comes only to steal, to kill, and to destroy. I have come that they may have life and have it to the full, or have it abundantly. Yan po ang sabi ni Jesus, no? Sa John chapter 10 verse 10. Actually, magka-contrast ng magkabaligtad ng mission si Satanas at si Jesus sa planet Earth. Ang mission ni Satan is to kill, to steal, and to destroy. Yan ang mission niya. Kaya pag nakakuha yan ng opportunity, pag nakakita yan ng open door sa buhay ng tao o sa buhay ng mananampalataya rin, nako, papasok yan. Kaya don't give opportunity sa demonyo o sa diablo, no?
Huwag natin bibigyan ng butas sila para makapasok sa ating buhay. Kapag nagkaroon ng butas, kasya sa kahit maliit lang ang butas. So don't give opportunity to the devil at sa lahat ng mga demonyo. Ang kanilang mission is to kill, to steal, and to destroy. Ang mission naman ni Jesus sa mundo, sinabi niya, I have come that you may have life and have it abundantly or have it to the full. No? Alam nyo, ang buhay na binibigay sa ating Panginoon, may measurement din yan no? Pero gusto ng Panginoon yung todo-todo na matanggap natin ang kapuspusan ng buhay ng Diyos. No? Referring to the life of God sa Greek ay Zoe, ito po ay this is the life of God or the God kind of life. Ito ang eternal life of God na hindi mawawala, mag-exist ka. Once nagkaroon ka nito, mag-exist ka forever because of this life. At ang gusto ng Panginoon, managana tayo sa buhay ng Diyos. Maging nandito pa lang tayo sa mundo, wala pa tayo sa next life natin, binibigyan na tayo ng eternal life. And when you are filled or full of God's life, even sickness and disease will be destroyed. Totoo po yan. Naranasan po natin yan because there is power in the life of God. It is an eternal life of God. Walang katapusan buhay. So si Satanas, ang tawag ni Jesus ay the thief, magnanakaw. Talaga magnanakaw siya. Ang magnanakaw, pumapasok yan kahit hindi invited sa bahay, talagang papasok yan, naghahanap yan ng butas sa pintuan. Naalala ko nung ako'y bata pa, ilang beses napasok yung tindahan ng aking parents dito sa Rizal Avenue. At ang galing nung magnakaw, batang-bata pa yung magnanakaw. At yun ay may record, laging labas-pasok sa kulungan. At that time, pagka pala inamin mo yung kasalanan mo, pinapalabas ka kagad. Kaya may record siya talagang bati ka magnakaw, batang-bata pa yun. Anong pangalan nun? Nakalimutan ko yung pangalan. Ano rin yun namatay din yun I think baka sinalvage din yun. Kasi paulit-ulit, matigas ang ulo. Every time mahuli, papasok, lalabas na naman. Nakapasok siya doon sa tindahan namin noon. Bata pa ako noon. Siguro mga 7 years old lang ako noon. Dinistong kanya yung likod ng bahay namin. Likod ng bahay namin, wood lang yun, kahoy. Doon siya, maliit lang na butas, ganyan. Butas, maliit lang butas, pero nakapasok siya. Alam niyo kung paano. Kaya nga, ganyan ang mga unjablot, mga demonyo. Maliit na butas, binigyan mo yung opportunity, makakapasok yan. Yung magnanakaw na yun, kaya maliit na butas, sinuot niya yung kamay niya. At doon, natanggal niya yung lock ng bintana at doon siya dumaan sa bintana. Pala, isipan, inimbestigahan ng mga investigador kung saan dumaan ito. Ako, nanonood ako, nakikinig ako. Sabi ko, naglalaro ako dito. Kita ko itong pako na ito, bakit parang dumuag? Hindi ganito ito. Tapos ginanong ko, kumalog. Natanggal ko, ako nakadiscover. Naku, pala isipan sa matagal. Saan kaya dumaan yun? Sarado naman ang mga bintana, sarado rin ang pinto. Sino nagsara niya? Alam nga naman inside job. Yung pala, paglabas niya, doon din dumaan sa bintana at ibinalik yung lock. Tapos, ibinalik niya yung tinanggal na kahoy na nakatapal, ibinalik niya doon sa pako. Kaya hindi mahalata. Kaso ako, mapunahin ako. Ako nakadiscover. Sabi ko, ito natatanggal. Ayan, itong bata na-discover niya kung saan dumaan. Pala, doon niya isinuot yung kamay niya. Ganyan ang jablot, mga demonyo. Kahit malit ang butas, binigyan mo opportunity, makakapasok ka. So, pinag-aralan po natin mga doorways na yan. Napakahalagang pag-aralin niya. So, ngayon, dumating tayo doon sa ating panglilinawin, yung tinatawag na iba-ibang anyo ng spiritual na pakikipagbaka. Iba-ibang anyo, Ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ibig ko sabihin iba-ibang anyo sa English. What are the different forms of spiritual warfare?
So, yan ang mission ni Satanas, magnakaw, to kill, to steal, and to destroy. Si Jesus naman, ang mission ay to save us and to give us life, to give us eternal life, and to receive it to the full. Ano? So, John chapter 10 verse 10. Then, Ephesians chapter 6 verse 12, for our struggle is not against flesh and blood. Ang pakikipaglaban natin, hindi laban sa kapwa-tao. No? Hindi laban sa kapwa-tao. Parang si Basti at si General Torre, ano, naghamunan, ano? Tapos di naman natuloy. Sila magkaaway. Behind those away nila, merong demonic forces na nag-uudyok sa bawat isa, no? At lahat ng kaguluhan sa mundo, laging may involvement ang mga demonyo at syempre ang kanilang boss, si Satanas. Laging kasali sila dyan. Kung wala Satanas sa mga demonyo, walang kaguluhan sa mundo. Alam nyo, sa millennial reign of the Lord Jesus Christ, sa yung tinatawag na millennium or millennial reign of the Lord Jesus Christ, after yan, ng kahirapan, kaguluhan sa buong mundo for 7 years, at the end of 7 years, i-establish si Jesus. At yan yung gagawin niya sa Israel. I-establish yung kanyang visible, literal kingdom. So, sa Israel, ang headquarter, ang pinaka-main location. Nandoon si Jesus, kasama tayo. Kasama tayo na, remember, na-rapture tayo. 7 years tayo sa taas. Then, babalik si Jesus sa mundo. Kasama rin tayo. Kasama tayong babalik at with our new glorified body para tayong mga Superman na hindi na tinatagban ng bala, hindi na namamatay, hindi na tatanda at mananatiling bata because that eternal yung glorified body is for buong eternity na. Yun ang permanent na katawan natin. Itong physical body, hindi po ito permanent, temporary lang ito. Nagkakasakit, tumatanda at namamatay, ano? So, papalitan ng katawan. Sa panahon na yun, establish si Jesus ang kanyang kingdom, millennial kingdom, at tayo maghahari kasama ni Jesus. By the time, ang buong mundo at ang mga bansa ay tahimik. Merong kapayapaan, ano? Complete peace talaga. Alam niyo kung bakit? Sapagkat sa panahon na yon, sa loob ng 1,000 years, tatanikalaan si Satanas, mga demonyo, at ikukulong sa bottomless pit. Ikukulong sila pansamantala for 1,000 years. Then, at the end of 1,000 years, ay para magkaroon ng ending, pakakawalan ng Panginoon. Maghahasik na naman yan ng lagim at kaguluhan, at magkakaroon ng wasakan ng lahi, ano? Magkakaroon ng digmaan, at to make the long story short, bababa ang apoy ng Panginoon. And this earth will be consumed by fire. No? Kasi ang mga bansa ay magkakaisa to destroy Israel, pero bababa ang apoy, and those nations, those goat nations, will be consumed by the fire of God, at ang buong mundo masusunog. At ang Panginoon gagawa, lilikha ng bagong mundo, bagong langit, bagong mundo, new heavens and new earth, at sa new earth tayo titira kasama ang ating Panginoon magpakailanman. Nako, ay ang haba, ano, nung istorya. So, sa ngayon, ang kalaban natin, hindi tao. Kaya kung may problema ka sa tao, tatawarin mo na lang yan. Kahit pinipersecute ka, inaasar ka, sinisira ka, forgive them. Ano? At focus lang tayo kay Jesus. Ang kalaban natin, hindi tao, kundi si Satanas at ang kanyang hukbo. Okay, so we wrestle not, we struggle, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of the darkness of this world, against spiritual forces of evil in heavenly realms, for different kinds of demonic forces, principalities, powers, rulers of the darkness of this world, and wicked spirit in high places. Yan kalaban natin. Kasama na rin siguro ang mga fallen angels, not only demons but also fallen angels, no? Magkaiba ang demons at fallen angels kasi pinag-aralan na natin yan. Okay, ngayon, sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be alert and of sober mind.
no? Maging gising tayo, mag-antabay tayo, always on guard, ready for the battle, no? Magpuyat tayo, maging gising, maging alerto, on guard, no? Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Sa magantabay tayo, always on guard, ano, gising, aware, no? Sapagkat ang kalaban natin diablo ay gumagala, umuungal na tulad sa mabangis na leon at gumagala siya, naghahanap ng entry point, naghahanap ng open door to attack and to destroy us, no? 1 Peter chapter 5 verse 8. Kaya talagang active siya. Kaya kung active ang ating kalaban, dapat active din tayo na tayo patuloy na maapoy, na naglilingkod sa Panginoon. We are always active in communicating with our God through prayer and through fellowship, worshiping God every day, every minute, every seconds, obeying His will, obeying the Word of God. Active tayo dyan. No? As long that we are in the will of God, nahabang tayo nasa kaloob ng Panginoon, walang magagawa ang diablo, walang magagawa ang mga demonyo sa atin. We are destined to win every battles of life. We are destined to reign forever. Okay. So, yan po yung tatlong talata binasa natin. Now, hindi po lahat, and not every hardship in life is spiritual warfare. As they say, don't look for a demon under every rock. Okay. Now, ibig sabihin nito, hindi lahat ng kahirapan ng buhay na nararanasan natin, hindi lahat na na-encounter natin problema, dahil sa demonyo o dahil kay Satanas o dahil sa spiritual warfare, no? May pagpapakikipagbangang spiritual at ginugulo tayo ni Satanas ng mga demonyo. Hindi lahat ng hardship in life ay sila ang may gawa. Okay. Of course, laging kasali ang mga yan sa paggugulo sa planet Earth. Pero hindi lahat ng naranasan natin sufferings or hardship in this life si Satanas at mga demonyo kaagad. Ano? Minsan kasi, kaya sabi, ang kasabihan, don't look for a demon under every rock. Ano ibig sabihin? No? Huwag kang maghahanap ng demonyo sa bawat mga bato. Nasaan kaya dito ang demonyo? Yung nagiging demon conscious ka, na lahat na lang nakita mo ay puro demonyo. Ay naku, meron pong ganyan na grupo na mga nagkakandak ng spiritual warfare and deliverance, masyado silang demon conscious. Well, to tell you the truth, mga kapatid, hindi tayo kinakailangan maging demon conscious. We must always be God conscious, hindi demon conscious. At ito mga kapatid, na nagkakandak ng spiritual warfare and deliverance, nakakreate tuloy sila because they are demon conscious, nakakreate sila ng mga doctrine patungkol sa spiritual warfare and deliverance na sinasabi nila na ganito. It is actually half truth, pero half ay hindi tama. 50-50. Hindi ko sinabing mali lahat yun, kundi 50-50. Halimbawa, yung tinatawag na backmasking, backmasking. No, ako yung nagtatrabaho pa sa media, sa L7, pinaglalaroan namin yung backmasking. Yung mga plaka na pinapatugtog, paikutin mo, pabaligtad. Minsan, doon sa tape recorder, ginagawa namin, binabaligtad. Halimbawa, yung salita, yung pangalan ko, Nestor. No, Nestor. Pag binaligtad mo yung takbo ng tape, Rotness. Pagka yung normal, Nestor. So, ibang mga Kristiyano na may knowledge sa spiritual warfare and deliverance, napasobra naman. Tama rin naman. May mga plaka, puso pa ng plaka, or songs na demonic, Pero, to discern those demon spirit, you don't have to backmask the album. Hindi ako masyadong paniwala dyan sa backmasking. Although may certain truth din yan, pero hindi lahat na mapakinggan mo doon. Alam niyo kung bakit?
Kasi may kaugnayan yung ini-expect mo na mapapakinggan mo sa backmasking, ini-expect mo yun ang sasabihin. Halimbawa, kasi malabo naman yan eh. Pag binakmas, yung baligtad na plaka, pababaligtad ang takbo, tsaka yung backmasking, yung tape, babaligtad rin ang takbo. Minsan na nako-convince ka na yun ang sinabi, pero hindi naman talaga yun ang sinabi. No? Halimbawa, yung hey, love you, hey, love you, hey, love you, hey, love you. Pagka ina-expect mo na yun ay satanic, mai-interpret mo yung backmasking, Satan hate you, Satan hate you, Satan hate you. Ikaw na nag-interpret. Pero ang sound, to be clear, ang sound ay, Satan hate you, Satan hate you, Satan hate you, Satan hate you. But actually, ikaw lang nag-interpret no. Ito siya, Satan hate you, Satan hate you, Satan hate you. Pero actually, hindi pala yun ang ibig sabihin na. At minsan walang meaning talaga. Pero ikaw ang naglalagay ng meaning doon sa backmasking. No? Hindi ko sinabi hindi totoo lahat ng backmasking. Mayroong backmasking na talaga totoo. Pero don't use discernment. Don't apply your discernment through backmasking. Kahit hindi mo na kailangan backmasking, you can discern those demonic songs, demonic music through the Holy Spirit and through the gifts of discernment that dwells in you, madidiscern mo. Ako, tingin ko pa lang, hindi ko pala papakinggan, nadidiscern ko na kung satanic, demonic ang album o ang kanta eh. Hindi na kailangan, kasi madideceive ka pa pagka binakmas mo. No? Meron niya ako napakinggan, no? Ang interpretation ng backmasking, negative. Ako, yung interpretation, maganda. Pinapakinggan, sa pag hindi ako bias, hindi ako demonic conscious, kundi God conscious, positive naman yung dinig ko. Magkaiba kami interpretation. Iyon ang sinasabi ko na nagiging extreme. Meron pang extreme sa spiritual warfare na doon sa iba, mga kapatid, at ikinokorrect po natin ngayon, no? Na nagkakaroon sariling interpretasyon dahil masyadong demon conscious. Lahat ng nakitang picture, may demon yan. Kaya, kagaya ng mga t-shirt, mga polo shirt noon, ano ba, yung lakos, no? Huwag kang magsusot ng lakos. Bakit? Buaya. May espiritu ng buaya yan. Ano ang buaya? Nananakmal. Satanic yung buaya. Lakos. Symbol buaya, crocodile. No? Yung mga ganon. Hindi naman totoong ganon eh. Hindi naman demonic yung gumawa ng lakos na t-shirt. Meron pa yung guess. Yung symbol ng guess. Huwag kayo bibili ng guess na relo o guess na wallet o guess na product. Bakit? Demonic yan, satanic. Bakit? Kasi ang symbol niyan, inverted pyramid. At guess, ang pangalang guess ay question mark. Ano kung guess? Baligtad ang pyramid. Hindi naman actually logo, symbol yun. Ako kasi artist ako, ang pinag-aralan ko, fine arts, major in advertising, at no ako'y gumawa ng thesis, ang talagang kinuha kong thesis, yung paggawa ng logo at symbols. Kaya alam ko yung mga symbols, logo, you can create meaning sa isang logo, sa isang symbol, depende sa gusto mong palabasin meaning. Kaya kung tingin mo masama, magiging masama nga yung logo. No? So, ang gaya nung nauso yung guess, huwag ka magsusot naman ng Levi. Bakit? Kasi ano yan? Levi yan. Ano yan? Sa demonyo yan. Ewan ko anong interpretation nila. Sa demonyo daw yung Levi. Sabi ko, teka muna. Yung symbol ng Levi, dalawang kabayo, hinihila yung pantalon. Na ang meaning ay matibay yung pantalon. Kasi may narinig ako noon, bago pa umarang palata, nung namatay si Jesus, napahak yung kortina sa tabernacle between holy place and most holy place. Ito yung inimbestigahan daw at sinisikap na, ewan kung gaano katotoo, na pinahila sa kabayo, hindi naman nasisira. Ano yun animal skin yun, matibay. Pinahila doon sa kabayo, hindi ko alam kung gaano katotoo yung kwento na yun. At doon
possible na kinuha daw nung may-ari ng Liba yung logo na hinihila ng kabayo yung pantalon, hindi mapunit, no? Dalawang kabayo. Eh sabi ko, ang Levi, I think ang may-ari Levi, Jew, kasi Levi. Paano naging demonic? So iba-iba pang iba-iba pang mga product ang naakusahan na 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 demonic, no? Dahil doon sa logo, symbol. Eto kamakailan sa YouTube merong 5 cars na beware, no? Huwag kayong gagamit itong mga cars na ito dahil ito ay demonic, satanic. Pinakinggan ko. Naku, sabi ko, another na ganito na naman eh. Kala ko wala nagtuturo ganito. Panahon pa ito ng 70s eh. Ang nakasama yung Mercedes-Benz. Mercedes-Benz daw, ang symbol ay yung ganong star, mga 3 star daw, satanic star daw. Naku, sabi ko sino may sabi? Nasa Bible ba yan? Sino nag-interpret? Ako pag masama raw kasi star, meron pa yung ganun din, may star din, masama daw kasi demonic daw ang star. Sabi ko, si David may star din, kung tawagin the Star of David, yung Star of Israel. Pati yung Star of Israel, may nagpaliwanag dyan, satanic daw yung symbol ng flag ng ng Israel, yung star. Sabi ko, paano magiging satanic yan Yan emblem yan na nung si Jesus ay ipanganak, mayroong star na nag-guide sa mga magi o magoy na nahanap nila kung saan nandoon sa Bethlehem si Jesus because of that star that guided them. No? At yung mga shepherd, sinundan din yung star. That's the star of the Messiah. So, paano magiging demonic ang star? Ang alam kong demonic na star, baligtarin mo yung 5 side ng star. Pag binaligtad mo, matulis sa ibaba, nagiging goat ang itsura. Ako, paniwala pa doon. Merong horn, yung pag binaligtad mo yung 5 corners na star. No? Maraming corner yung star. May octagon, hexagon, merong 5, no? Pentagon, 5 na side. Pag binaligtad mo, nagpo-forma na goat at may sungay, no? May tenga. Paniwala pa ako doon, no? Kasi talagang ginagamit yun ng mga Church of Satan. No? Pero yung symbol ng Mercedes, the symbol ng BMW, hindi naman ginamit ng grupo ng satanista yan o ng Church of Satan. Simula, na yan logo na yan. So, yung mga ganong extreme, meron pa yung mga product ng mga iba-iba, may handbag, may sapatos, binibigyan nila ng kahulugan na wala namang kahulugan na demonic. Kaya pag tinanong mo, anong basihan yan? Sasagot nila, we are being led by the Holy Spirit. The Holy Spirit is talking to us. Binigyan kami ng discernment na ma-discern namin yung mga bagay. Paniwala ko, hindi Holy Spirit yan. Hindi rin yan ang gift of spiritual discernment. Sabi sa Corinthians na you can have that spiritual gift to discern, I believe hindi yan spiritual discernment. Ano yan? Gift of suspicious. Suspicious ka lang, kapatid. So, ingat tayo sa mga ganyang katuruan. Nitong mga nakarang panahon, 70s, 80s, may mga extreme na nagkakandak ng spiritual warfare deliverance. Sinasabi ko po, hindi ko sinasabing mali ang spiritual warfare deliverance dahil yan po ay 40 ko rin. At bago kumalang pala ito yan, natutunan ko na yan noon pa. Pero nakita ko, nakifellowship ako sa ibang mga grupo na nagkakandak din at may paniniwala sa spiritual deliverance. At sa yung mga seminars niya, inatinan ko, sabi ko, may napansin ako na kako. Hindi ko matanggal, kagaya nung misa, umaten ako noon, matagal na. Tinuro doon sa spiritual warfare and deliverance yung protection daw sa bahay, sa building, no? Na ang gagawin daw ay para maumalis yung mga demon spirit, yung communion bread, no? Yung communion bread at saka yung saro, yung grape juice na ating ginagawa tuwing breaking of the bread. Sa aming church ay once a month. First Sunday of the month, nagbe-breaking of the bread kami. Pero mas marami everyday, pwede mong gawin yan. Kahit nag-iisa ka o kasamang pamilya mo, wala limitasyon, mas maganda, mas madalas. No? So,
napakinggan ko doon sa nagturo ng spiritual warfare deliverance para daw walang makapasok demonyo. Kailangan yung communion bread tsaka yung wine. Anong ginawa? Naku, nung dinemonstrate ko, hindi ko matanggap. Sabi ko, saan sa Bible yan? Sa loob-loob ko. Saan sa Bible yan? Eh, sa Bible, ang gamit ng communion ng bread and wine, o bread and grape juice, eh, kinakain at iniinom. Kailan itinuro ni Jesus na yan, ay ibubudbud mo sa mga corner ng bahay at ibubuhos mo yung grape juice sa lupa at sa mga corner ng bahay para mag-alisan ang mga demonyo. Saan sa Bible yan? Wala na. Wala niyan. Sariling haka-haka. Kung ano yung pumasok sa isip, ito, leading ito ng Holy Spirit. Na ano daw, na kailangan ang communion bread at ang grape juice ay ating ibudbud. Dahil yan ay katawan at dugo ni Jesus, ibudbud natin sa mga corner ng ating tahanan. Ano? Naku, mali. Nagkakasalak at baka makapangmusong pa kayo. Alam niyo kung bakit? That's the symbol of the body and blood of the Lord Jesus Christ na sinabi ni Jesus. Ano sinabi ni Jesus? Nung ginanap niya ito sa kanyang mga alagad, gawin ninyo ito, kainin niyo lahat to, inumin niyo lahat to, gawin niyo ito hanggang sa muli ko pagbabalik. Do this in remembrance of me. At darte pa noon, may great reunion sa langit, sabay-sabay tayo communion table. Kinakain, iniinom niya, hindi yan itinatapos sa mga sulok-sulok ng bahay. Saan galing yan? Kaya mag-ingat kayo sa mga ganyang klase na na walang batayan. Always back to the Bible. Kaya tayo mga charismatic Pentecostal, nadadali tayo ng mga ng mga cessationist at pinagtatawanan dahil sa mga paglikha ng mga ganyan na wala naman sa Bible. Laging base sa Bible. Ako kasi nung ako ay baby Christian, dalawang nag-disciple sa akin, isang cessationist at isang continuationist. Isang Protestant church at isa namang Pentecostal church. Dalawa. Parehong mahusay sa Bible. Pero mas pinili ko na nung pinag-aralan ko, mas tama yung continuationist, Pentecostal, charismatic, kaysa cessationist. Ano yung mga cessationist Christian? Hindi sila naniniwala sa power ng Holy Spirit na available hanggang ngayon. Hindi sila naniniwala na meron pang gifts of the Spirit. Hindi sila naniniwala na nag-exist pa ang fivefold ministry gifts, kasama ang apostles and prophet. Sa kanila, evangelist and teacher and pastor lang. Hindi nga nila matawag na pastor yung pastor, sa kanila, ministro. Yan yung nag-disciple sa akin, Church of Christ noon. They are Protestant church. No? Cessationist sila. Pinag-aralan ko, sabi ko, mas paniwala ko kasi kung ano yung naranasan ko sa Bible, nakita ko, nabasa ko sa Bible, ito yung pinapractice ng mga charismatic Pentecostal people. Ang problema lang, may mga charismatic, kaya ako natuto rin ako doon sa kaibigan ko na si cessationist. Sabi na, tandaan mo, pag wala sa Bible, huwag mong tatanggapin. Kaya bandang huli, nung natuto na ako, kaibigan ko naman yun, napakabait. Binibiro ko siya, dinidebate ko. Sabi mo, pag wala sa Bible, pag nasa Bible, yun ang susunod. Nasa Bible yung gifts of the Spirit, ba't ayaw mong tanggapin? Nasa Bible yung ba't ayaw mong tanggapin? Yung power, yung healing, yung gift. Ikaw talaga, kung naiisip mo, attend ka kasi na-attend sa mga charismatic. Sabi niya, yun yung nasa Bible. Tapos, habang nagba-Bible study kami, minementoran niya ako, paano yung sigarilyo naman niya? Sabi ko, Ben, alam mo, papasalamat ako sa Diyos. Pinalaya ako sa marijuana, sa drugs. Ay, mabuti. Masama yan. Masama ba yung marijuana at drugs? Yung marijuana? Ay, masama yun. Sabi ko, masama yun. Ano yan? Masama. Kasi sabi ko sa kanya, pinuna ko siya, Ben, bakit ka naninigarilyo? Di ba masama sa katawan? Saan sa Bible? Bigyan mo ako ng verse sa Bible na masama ang sigarilyo. Hindi ako mimik. Later on, hinuli ko sa sago, Ben, nakalaya ako sa marijuana, sa drugs, masama ba yun? Masama yun.
pati marijuana, ini-smoke, masama yun. Sa Bible na sinabi masama ang marijuana at saka drugs? Hindi, basta masama. Hindi, sabi mo kasi, sabi ko sa iyo, ba't ka naninigarilyo? Sabi mo, bigyan kita ng talata. Wala ang talata sa Bible. Ngayon, hinihingan kita. Saan ang talata sa Bible na masama ang drugs, marijuana? Sinabi yan, gawa yan ng laman. O, yun din, yung paninigarilyo mo, itigil mo na, gawa rin yan ng laman. Ang bait naman, ikaw talaga, son ha, ikaw anak, malaki ang edad niya sa akin. Pero isang bagay natutunan ko sa kanya. Pag tinanong ko siya, Ben, saan sa Bible yung sinabi yung ganito? Dito yan. Yun naman ganito. Ang sabi ng Panginoon ganito, dito naman yan. Nako, yung Bible niya, gulagulin tayo, luma-luma na. Kabisado na from Genesis, Book of Revelation, para siyang living concordance. Sabi ko, ganitong gusto ko, ganito katalas ang memory. Grabe, kahit ano tanong mo, tuturo sa'yo kung nasa sa Bible. Kinakabisa talaga ng Bible. At isang salita, iniwan niya sabi, tandaan mo, kung ano sinabi ng Bible, doon ka lang. Huwag kang i-invento ng ibang bagay, ibang doktrina. Kinuha ko yun. Kinuha ko yung sinabi niya. Kaya nga, ang problem sa mga charismatic Pentecostal, yung iba, hindi naman lahat, sinasabi na, lilikha ng gagawin, kagaya no, communion, itatapo ko saan, at yun daw ang leading Holy Spirit. Saan sa Bible yun? No? Ilagi kakatwiran, this is the leading of the Holy Spirit. Hindi mo pwedeng katwiran leading of the Holy Spirit dahil ang Holy Spirit hindi lumalabag, hindi hihiwalay sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ngayon, ang tanong, saan sa Bible yan? Wala. Ang sabi ni Jesus, kainin niyo ito, inumin niyo ito. Bakit mo pakakain sa lupa? Bakit mo... So, yun ang isang example din ng extreme na spiritual warfare and deliverance. Ano? Kaya tuloy, pumapasok ang spirit, demonyo dahil wala kang alam kung ano inventong ginagawa. No? So, maraming ganyan na ano. No? Meron pa, somewhere dito, no, okay, babaman pala, narinig ko sa may... kung saan bukid yun, dito sa San Pablo. May nag-testify nun sa church. Naku, may church doon sa amin sa bukid. Pastor ang pastor. No? May nagtaka ako kasi merong test daw na ginagawa. Kapag ikaw spiritual, malalaman ng pastora pag ikaw spiritual na at spiritually matured. At ang ginagawang pagsubok, isasama ka niya, lalaki ka, isasama ka niya sa kwarto. At doon sa kwarto, kayong dalawa lang, maghuhubad yung pastora. Magnyunyud, maghuhubad. At titingnan kung ikaw ay matutukso sa kanya. Sabi ko, satanic yung church dito. Sabi ko, puro kalaswaan. At yun mapaniwala sa ganun. Kapag ikaw dahil natukso, you're still immature. Naku naman ka ako. Hindi... So, yung mga ganun example, mga invento na, demonic pa nga yun eh. Meron nga sa YouTube naman, kung ano sabihin ng pastor, dala-dala, uto-uto naman yung mga miyembro, hindi sinisiyasa sa Bible. Sabi nung pastor, I think sa Nigeria o Africa ito, sabi ng Panginoon, kakain kayo lahat ng damo. Siguro sinabi, to humble yourselves, nauto naman yung congregation. Kung dami nila, nasa damo, kumakain sila ng damo. Parang baka. Nauto sila ng pastor na kung anong pumasok sa isip niya. No? Maaring demonyo pumasok sa isip niya. So yung mga gano'n na sinasabi ko, back to the Bible. No? So meron pa noon na panahon ng 80s noon na may nag-conduct ng deliverance. Huhulihin daw yung demonyo sa katawan ng tao. At ito, nahuli ko na. At pipisain yun kung saan nahuli. Meron ganyan, nabalita nga, yung mga, ginagawa sa bahay, lalaki. Ito, nahuli ko na, yung nipple ng lalaki, pinisa. Iyak yung, meron sa leeg, hinuhuli daw yung demon. Sabi ko, parang albularyo ito eh. Saan sa Bible yan? Tapos dideclare na, in Jesus' name, you'll be delivered. At huhulihin natin yung demonyo. Ano yan eh? In the flesh yan, paraan na yan. No?
So, yun yung mga spiritual warfare deliverance na hindi mo mababasa sa Bible na ganun yun. Walang ganyan. No? It's either na you're doing it in the flesh or it's a demonic spirit na naglagay sa utak mo yan. No? Walang ganyan. Ang dami pang ganyan. Meron pa no na meron kami dating kasama sa mission team. No? Nagtuturo ng ganito. Pagka yung kaharap ng tao, bumigat yung kaliwa mong puso, yung left side ng heart mo, meron siyang ganitong klaseng kasalanan. Pag yung left part naman ng heart mo, meron siyang ganito. Paano malaman yung left and right side naman? Pag ikaw ay nahilo, sumakit ang ulo mo in the presence of that person, yung tao na yun, merong spirit of witchcraft. Naku, gano'n ang niya. Pag nagpe-pray ka, may sumakit sa likod mo. Ibig sabihin, merong espiritu ng backbiting or espiritu ng gustong i-traitor yung taong yun sa likod. Sabi ko saan? Yun daw ay spiritual discernment. Sabi ko sa Bible, as sabi, spiritual discernment, you can discern or you can see. To discern means to see into the realm of the spirit. Hindi yung pinifeel mo at sabi nila, nafe-feel ko na bumibigat yung left side ko. Nafe-feel ko na ito yung problem mo, kapatid. At nafe-feel ko na sumasakit yung bato ko. Hindi discernment, feeling. Meron pong ganyan. Meron ganyan. Kaya sinabi ko doon sa leader namin sa mission team, Pastor, itong isang kasama natin ganito, sinabihan niya, huwag mong ituturo yan, ang Biblia. Tinuturo pa rin niya. Tinanggal niya sa samahan, sa mission team. Okay. So, example lang po yan. Titingnan na, ano ba yung tinuro sa Bible? Simple lang You can cast out demons in the name of Jesus. Meron naman ngayon, talaga dumadami pa, no? Na ang teachings ay wala na raw demonyong pumapasok sa katawan ng tao ngayon. Ang pumapasok daw ngayon ay mga souls of those people, those departed people. Mga kaluluwa ng mga taong umalis na, mga taong namatay na. Yun daw ang pumapasok sa tao. Kaya kinakausap nila yung tao, sumasagot naman yung demonyo na nagpapanggap na si tao. Kailan ka pinanganak? No, 1942 po. 1945. Ano kinamatay mo? Nabaril po ako ng hapon Nabaril po ako ng hapon. Kailan ka namatay? No, 1945 po. Kailan ka pinanganak? No, 19 ba't ka nandyan? Kasi naiinggit po ako sa kanya. Ganda-ganda niya siya naman. Ano kinamatay mo? Nahulog po ako sa hagdan. Kailan nyo? Noong panahon 1980. Naku, paniwalang-paniwala sila. At yung pastor nila na kaluluwa ng taong namatay yung pumapasok doon sa tao. Kaya gagawin nila, dahil ang tingin nila ay kaluluwa ng taong namatay, ini-ebanghelyo nila. Gusto ba tanggapin si Jesus na maging Panginoon para kayo magkaroon ng salvation? At may paniwala sila, patay na, maliligtas pa. At ang tagal nilang kausap yung demonyo na inaakala nila kaluluwa yung taong namatay. So ano ibig sabihin nun? They are now practicing necromancy. Once na nakipag-usap ka sa patay, at iniisip mo na yan ay kaluluwa ng taong namatay, necromancy yun, pagsangguni sa patay. At minsan, tinatanong pa nila, ano itsura ng hell? Ano itsura ng anong pamamaraan nyo? Kumukonsulta ka na sa patay. That is necromancy, karumal-dumal sa Panginoon. Ganon din, pinagbabawal ng Panginoon, mag-isa Israel noon Ang mag-practice yun, papatayin, stoning to death. Mga kukulam, necromancer. Bakit? Kasi yung kanilang kinukonsulta at kapangyarihan gagamit ay kapangyarihan demonyo at hindi yon taong namatay, yung nakakausap na hindi yung taong namatay, kundi demonyo. Kaya ayaw ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na maling lang ang mga tao. Kaya delikado mo yung mangkukulam nun, pinapatay talaga, pati mga sumasaguni sa patay. Napababato yan sa mga taong bayan. Okay.
So, yung pumapasok sa katawan tao, hindi yan kaluluwa ng taong namatay. Walang ganyang kapangyarihan ang kaluluwa ng taong namatay na pumoses sa katawan ng another person. Ang merong ganyang power ay mga demon spirits kasi they have the power, no? Na pag nagkaroon opportunity o butas na makapasok sa buhay ng isang tao na hindi mananampalataya at they can possess his body. Sila may ganung power. Kasi ang mga demonyo, may power yan. Why? Because they were offspring of those rebellious fallen angels na nakipagtalik sa mga anak na babae ng tao. Kinonvert nila ang kanilang katawan para magkaroon sa opportunity na makitalik o gumawa ng immoralidad. And they rebelled against God. Yung 200 yan. Nasa Book of Enoch, 200 watchers. Kung tawagin mga angels na yun ay watchers. Assignment nila, bantayan ang mundo, bantayan mga tao, pero nabighani sila sa magandang babae ng tao. Yung details sa pangyayari nasa Book of Enoch. Okay, we are not considering the Book of Enoch as inspired by the Holy Spirit, pero it's a good reference to read para malaman natin ang history ng unang panahon, no? At yung Book of Enoch, dati kasama sa 66 book, pinatanggal na Roman Catholic Church. Ewan ko bakit. Ngayon, yung pangyayaring yan, ang mga demon, napag-aralan natin yan yung mga fallen angels yan, nakiapid sa anak ng babaeng tao. Nandun yan sa Genesis chapter 6, verse 4 and 6, na ang naging anak nila, naging mga anak nila ay mga giants nung unang panahon. Napag-aralan na natin yan, no? Tingnan nga natin, baka sabihin nyo haka-haka. So, kahit nag-quote ako sa Book of Enoch, nasa Genesis naman yun, nasa Bible naman, no? Okay. So, Genesis chapter 6, verse 4. The Nephilim, no? The Nephilim, or the giants, were on the earth in those days, and also afterward. No? Siya sabi nung unang panahon may mga giants. Then afterward, nung panahon ni Noah, after the Noah's flood, dumami na naman yung mga giants na yan. No? Okay. When the sons of God came to the daughters of mankind, and they bore children to them, those were the mighty men who were of old, men of renown. No? Then the Lord saw that the wickedness of mankind was great on the earth, and that every intent of the thoughts of their hearts was only evil continually. So the Lord was sorry that he had made mankind on the earth, and he was grieved in his heart. So ito yung panahon na nagalit ang Panginoon, ginuno ang mundo through Noah's flood. Ang purpose of Noah's flood, to destroy those giants on earth ng panahon na yun, na dumami ng dumami. Ang dahilan, connected din niya kay Satanas. They're planning to destroy the lineage of the coming Messiah. So pag napulyot at nasira yung righteous line na paggagali ng Messiah, hindi na dadating ang Messiah. Polluted yung lineage. Pero iningatan ng Panginoon yung lineage ni Jesus para magpatuloy ang manifestation of the coming Savior. Kaya pinanganak siya. No? Walang nakapigil. At itong mga giants ito, mga offsprings of those fallen angels, ang nangyari, nalipol sila lahat. But after the flood, sa land of Canaan, mabasa natin na meron na namang mga another giants. At yan ang hindi ma-answer, maging mga Bible scholars, mga theologians. Pero sa isip ko, mukhang inulit na naman ng mga fallen angels yung experiment nila na gumawa ng kakaibang creatures, kakaibang lahi. No? At hindi lang sila nakiapin sa mga tao, maging sa mga animals. Kaya nung mga time na yon, ang mga creatures doon ay half human, half animals. Ang daming ganyang creatures, monster, tatawagin, half human, half animals. Nung sila namatay, sila yung mga naging demon spirits. Kaya may mga demon spirits, mukhang tao, meron namang ugly person, meron namang half human, half animals. Iba-iba itsura ng mga demon spirits. Okay? So for that, actually, napag-aralan natin yan. Ngayon, let's dive into our topic. Okay? So, yun yung mga ibang extreme. Ano po? Now, may iba-ibang forma ng spiritual warfare, or may iba-ibang
mararanasan tayo about spiritual warfare, kung paano umaatake ang mga demonyo at si Satanas, no? Ano yun? Meron tinatawag na inner struggles, no? Inner struggles, ito yung halimbawa yung homosexual o homosexuality. Meron mga hidden closet na bading, ano? Alam nyo, mahal ko yung mga homosexual, lesbian, mahal ko lahat yan. Sila lahat welcome sa church namin. Wala tayo itataboy. And Jesus loved them so much. Gusto sila'y maligtas. Sinasabi ko lang, ito po, ito to, na ang nilikha ng Diyos ay man and woman. Okay. Now, about homosexuality, maraming dahilan ba't nagiging homosexual ang tao. Minsan, yung bata pa ay nakukondisyon na yung mind na siya ay babae o laging dinadamitan ng babae, ng nanay niya, o kaya sa pamagitan or through environment, pag napapaligira, puro ganun nakikita niya, isang posibilidad din yun na maging bading siya pagka ang kabarkada niya, mga ganun din, maging bading din. We're not judging people, mahal po natin yung mga yan. Mahal natin LGBTQ+. Kasi sabi ko po, kung ano yung sinasabi sa salita ng Diyos, mahal sila ng Panginoon. So, meron din namang nagiging homosexual dahil sa nakikita na nagkaroon siya matinding bitterness, hatred sa tatay niya na lagi nakikita ng bata sa binubugbog ang nanay niya. Kaya ayaw na niya maging lalaki. Gusto niya maging kagaya ng nanay niya. Meron rin ganyang cases. Meron naman ay yung nakipagtalik sa kapulaki, sa homosexual. Nagkaroon ng tinatag transference of the spirit at nakatransfer yung spirit sa kanya ng homosexuality. So, later on, yung tao, magiging ganun din. No? Meron nga tinatawag na transference of the spirit, yung halimbawa, nung araw usi, ay ako gagawa pa sa mga bukid to sa kung saan lugar, yung tagay-tagay, iikot yung isang baso, tatagay ng, Ginebra San Miguel pa nung araw, yung mga gin bulag, tagay-tagay, paikot, may naobserbahan yung mga nakaalam na magapaya. Pag ikaw daw inatagayan na nainuman mo yung baso na ininuman ng taong sugapa sa alak, magiging kagaya ka niya. It's like making covenant, yung tagit sa covenant kasi isang cup pareho kayo inom. Nung unang panahon ganun nilagyan ng parehong sariling dugo, inahalo, tapos pareho iniinom doon sa wine. Ngayon, satanic na ngayon, hindi gusto ng Diyos na gumawa ng ganyan, yung ganong klaseng covenant. So ngayon, pag nainuman mo daw yung baso, magiging may mga cases na gano'n, magiging suga pa rin. Bakit? Because of the transference of the spirit. See? So itong homosexuality, pwede isa sa mga dahilan, transference of the spirit. At yung iba naman, ay nagkakaroon ng inner struggles. Ito yung sabi ko na isang case ng isang forma ng spiritual warfare. Hindi niya alam, nakikipagbaka na siya sa spiritual warfare. Kasi ito yung ginagamit ng demonyo para siya ay mag-suffer, At meron ako alam artista na macho lagi kong gumanap, maganda lalaki, nabalitaan ko, nagpakamatay. At ako'y nasa New Jersey noon, kinuwento nung driver ko, nagda-drive sa akin, dati din siyang homo, na sabi, Pastor, kilala niyo si ito artista. Ay, oo. Yung kamukha ni nagpakamatay po yun. Bakit? Kasi siya ay closet na bakla. Hiding in a closet. Yung sarado, walang nakakalam na siya bakla. Siya lang nakakalam. At dahil nag-struggle siya, na confused sa kanya identity, hindi na matagalan, nagpakamatay na lang. Nakakaawa. Nakakaawa. So, yun yung inner struggles. Ang dami ko pa ikukwento, wala tayo oras. Meron naman yung about lust, kalasuan, yung inner struggle. Wala nakakaalam na meron ka palang ganon, spirit of lust, at nag-i-struggle ka. At addicted ka sa pornography, addicted ka sa mga malalaswa pelikula, lagi mo pinapanood, addict ka. Then malaswa ka, kaso Kristiyano ka.
nagkakaroon ng struggle. Nung hindi ka pa Kristiyano, wala struggle. Kasi 100% satanic yung, yung pagkatao mo at you are son of the devil. Eh ngayon, anak ka na ng Diyos, nagkakaroon struggle. Gusto ko sa holiness of God, pero andito, may struggle ako. Yung addicted sa pornography, addicted at merong lust, spirit of lust. Well, yung ganon, nangangailangan ng spiritual deliverance. No? Nakakaawa. Nakakaawa. So, yan yung tinatawag na iba-ibang form ng spiritual warfare. Meron din yung doubt, naku, naranasan ko yung spirit of doubt. Ang hirap po niyan. Ang kalaban mo yung sarili mo. Kung kailan ako nagbasa ng Bible, saka naman umatake yung demon of doubt na puro doubt yung tinatanim sa isip ko. Hanggang sa ako pray na, Lord, alisin mo itong doubt nito. Ayoko magkakaroon ng doubt sa salita ng Diyos. Doubt sa Lord, alisin mo ito. At lagi ko pinagpipray hanggang sa sabi ng Panginoon, magpatuloy ka lang, sabi ng Holy Spirit, sa pag-aaral mo sa salita sa pananampalataya, and my truth shall set you free. Then one time, ay nabasa ko sa Bible, yung sinabi ng Panginoon ng Holy Spirit na basta magpatuloy ka lang, the truth will set you free. At isang araw na naginip ako na yung doubt nasa isip ko yan eh. Na doon sa lumang boarding house tinirahan ko, ako ay first year college pa sa UST. Nakita ko doon sa kwarto na merong demon head, ulo, putol na ulo ng demonyo. Natawa ng tawa. Nireview ko raw, in Jesus' name, in the name of Jesus. May ayaw umalis. Sabi ko, ba't ganun? Ginagamit ko ng power ng pangalan Jesus, ay pa rin umalis. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I cast you out, I cast you out. Then, sabi ng Holy Spirit sa parang, ituloy mo lang, tuloy, continue. In Jesus' name, in Jesus' name, by bandang uli, nakita ko, tawa ng tawa, pero natutunaw siya. Parang kandila na melting down, natutunaw yung kanyang itsura. Hanggang sa, wala na natin natunaw, tawa pa rin ang tawa, hanggang sa totally nag-disappear. At sabi ng Panginoon, ganyan, aalisin ko ang spirit of doubt sa isip. Time will come, malulusaw lahat ng spirit of doubt na nasa isip mo. And the truth will set you free. Tuloy lang ako. At ngayon, kahit 1% doubt, wala akong doubt. The Lord set me free. So, yung doubt niya, personal struggle ko, hindi ko sinasabi sa iba, hindi ko tinetesima. Personal struggle ko, inner struggles, no? Meron ding fear, no? Inner struggle, fear. I-attack din niya ng demonyo. Fear at saka yung mga worries, no? Inner struggles yan. Ikaw lang nakakaalam, hindi mo natatakot ka. Yan ang nangyari kay Job, kung bakit si Job, nagkaroon ng napakabigat na temptation. Sabi ng iba, nakakatakot naman maging ma-appeal sa Panginoon, maging active sa Lord. Bakit? Baka maging kagaya ako ni Job. Abay, si Job lang yon. Kaya nagkagano si Job, nagkabukol-bukol at namatay yung kanyang mga anak. Kasi yun yung kinatatakutan niya. Siya affected ng kanyang fear at everyday naghahadog siya ng animal sacrifice for the sake of his children. Baka natatakot siya, baka paluin ng Diyos yung mga anak niya, baka may ginokalokohan. So, out of fear yung kanyang mga animal sacrifice, hindi out of his love and faith kay Lord, kundi dahil sa kanyang takot. Kaya araw-araw animal sacrifice, taga niya mag-animal sacrifice. Di bandang huli, sa Job chapter 3, verse 25 and 26, doon mo makikita na ang naging problem ni Job, although he was a righteous man, hindi siya babaero, hindi siya lasinggero, wala siyang bisyo, pero ang problem niya, yung fear, yung worries. At sabi ni Job, kung ano yung bagay na kinatatakutan ko, siyang nangyari sa akin. Araw at gabi, hindi siya mapalagay, natatakot siya. Kung ano yung bagay na ayaw niya mangyari at kinatatakutan, siya namang nangyari. Job chapter 3, verse 25 and 26. So yun ang dahilan bakit si Job nagkaroon ng ganong mabigat na pagsubok, because of his fear and lack of faith. Kaya si Job wala sa listahan ng heroes of faith sa Hebrews chapter 11, kasi wala siya doon. But he was a righteous man. Then bandang huli, ni-restore siya ng Panginoon. Muntik na siya magtampo sa Panginoon, pero pinatawad siya ng Panginoon. So yung fear, worries,
personal struggle, inner struggles na ikaw lang minsan nakakaalam. Yung trauma mo, no, yung traumatic experience mo na hindi mo wala sa'yo, na hindrance sa spiritual growth mo, naku, attack yan ng kaaway. At kailangan mo ang inner healing and deliverance area na yan. Yung trauma o traumatic experience. Okay, yan yung inner struggles. Iba-ibang forma ng ng spiritual warfare. Meron naman yung yung pinag-aralan natin mga nakaraang yung trauma, para sa trauma, kung ano yung kinatatakutan mo, harapin mo. Takot may trauma ka sa height, lalo ka pumunta sa mataas na lugar. May trauma ka sa maraming tao, nasisiksik ka, lalo ka pumunta doon. Anong kinatatakutan mo? Yung takot ka na sumakay sa kotse dahil na-aksidente ka, lalo ka sumakay ka sa kotse, no? Sumakay ka sa kotse. Naalala ko yung sinabi yung isa sa mga office mate namin, personal officer no, sa office namin, na-aksidente siya, nabangga yung kotse niya. At sabi ng mga investigator, ma'am, sakay uli kayo. Bakit? Basta sumakay uli kayo. Pinasakay sa loob niya, hawakan yung manubela. Relax lang kayo. May psychological effect din. Bakit? Kasi, time will come, yung aksidente yun, may impact sa kanya, may posibilidad na hindi niya makalimutan yun. Magkaroon siya ng inner struggle. No? At maging traumatic experience sa kanya until na ayaw na niya mag-drive dahil sa isip niya siya ay hawak ng manubela, ma-aksidente siya. No? So, ganun niya. So, you must face your enemy. Okay. So, ang dami pa, ibang example na inner struggles. So, merong pangalawa, external challenges. Ano pa yung mga another na form ng spiritual warfare na ginagawa ng kaaway at tayo nakikipagbaka? Persecution. No, external challenges. Challenge sa atin yung persecution. No? Yung tinatawag na suffering sa Bible, yan ay bahagi ng pagsubok. Yung suffering sa Bible ay persecution. Okay? So, external challenges yan. The more na persecute ka, lalo ka naman mag-umapoy sa Panginoon. Ano pa external challenges? Yung mga temptation na nakikita natin sa labas. Temptation sa fame, temptation sa money, temptation sa babae, temptation sa lahat na klaseng temptation. Ang dami. Temptation sa riches and wealth and fame. Nako, ang dami yan. At yan expert si Satanas. Pasisikatin kita. No, isang labo lang ang kasalanan mo, ang kaluluwa mo sa akin. Yung mga open ni Satan. So, external challenges. May mga attack na ganyan, ginagawa si Satanas. Ano pa? Yung relationship natin sa mga kapatid. Minsan, gagawa ng paraan ang mga demonyo, assigned by the devil, na magkatisod-tisuran ang mga magkakapatid to destroy the unity of the church. The church, as long that there is unity in the church, there is power, there is anointing, there is God's blessing. Ulitin ko, as long that there is unity in the church, there will be an outpouring of God's blessing, abundant grace, deliverance, no? God's provision, and anointing and power. Because there is unity in the church. Nandun po yan sa Psalms 133, verse 1 to 3. No? Dahil sa unity, ay nagkaroon ng anointing ng Diyos, bumubuhos ang anointing ng Diyos, at dahil sa anointing ng Diyos, nagkakaroon ng prosperity ang bayan ng Diyos. Nagkakaroon ng prosperity and blessings from the Lord because of their unity. At ayaw ng demonyo, ayaw ng diablo na magkakaroon tayo ng blessings, ayaw niya na magpa-prosper ang mga anak ng Diyos, ayaw niya na giginhawa tayo, kaya sisirain niya unity sa church, unity sa magkakapatid, unity sa pamilya. It will destroy our relationship. Kaya alam na natin yan. Ito relationship natin, under attack yan. Relationship with your parents, relationship with your brothers and sisters, sa family, relationship with the brethren sa church, relationship with your best friend, friendship nyo. Pipilitin ni Satanas na paghiwa-hiwalayin tayo. Bakit? Alam niyo ba, isa sa mga meaning ng pangalang devil? Division. Yes, siya ang author ng division. Away-away. So, don't forget mga kapatid,
our relationship will be under the attack of the enemy. Yan ang another na angle or another form of spiritual warfare, no? So, be on guard, no? Ano pa, yung health natin will be under attack by the devil and on those demonic of sickness and diseases. Our health will be under attack. No, nako, ilang beses ako inatake ng mga demonyo to destroy this physical body, pero the Lord healed me. The Lord always heals me, no? Part yan ng pakikipagbakang spiritual. Ano? Even your health, pipinsalain ng mga demonyo. Pero, you will arise in victory as long na ang mata ng iyong pananampalataya nakafocus kay Jesus. Okay? Yung pagkatao mo mismo, yung integrity, ano, yung moral mo, sisiraan niya ng mga demonyo, sisiraan ka. No? So, it will also be under God's protection kung ikaw ay patuloy na magpapasakop sa kanyang kalooban. Walang magagawa ang paninira ng tao. Naku, naranasan ko po yan, sinisira ng demonyo, no? Ang integrity ng inilingkod, ang daming ganyan. Kapwa Kristiyano, sisira ang kababayad pa ng mahal to destroy your life. Naku, ang dami ko nalaman ganyan. So, madalas ang ginagamit ng diablo kapwa Kristiyano rin. So be aware na pwede ka rin gamitin sa best friend mo, pwede ka gamitin against sa pastor mo. No? So beware, no? Okay, so tandaan nyo, the devil, no, si Satanas, isa sa mga title niya ay accuser of the brethren. So the accuse God's people. At baka bumalik sa iyo, kina-accuse mo. So, nandiyan yung mga external challenges. No? Meron din naman mga different form of spiritual warfare na nagaganap na hindi aware ang mga tao sa mundo, iba-iba bansa. Yung tinatawag na social or cultural battles. Ano yung social and cultural battles? Ang example po dyan, wala na akong time para ma-explain pa, pero banggitin ko ngayon. Yung working against systematic injustices, no? Yung mga injustices na experience mo, bakit gano'n? Walang hustisya, no? Grabe itong bansa natin, walang hustisya, mga injustices, meron diyang involvement si Satanas sa mga demonyo, ano? Gaya sa politics, sa government natin, it will also be under the attack of the enemies. At ang isa dyan na palalabasin ni Satanas sa mga demonyo ay yung mga injustices, no? So, kagaya ng pagkaka-kidnap at pagkuha kay dating Presidente Duterte, no? At feeling ng mga maka-Duterte, injustices ito, kidnapping itong ginawa, no? So, ano man yan, puri ng Panginoon, meron diyang involvement ang mga demon spirits, okay? At lalo na sa politics, alam niyo, politics marumi dyan, may mga demon spirits na inassign dyan si Satanas. Okay, ano pa example? Yung mga racial discrimination. Naku, at saka yung anti-Semitism. Ano yung racial discrimination? Itim ka, ako'y puti. Buti na lang, ano yan nawala. Meron mga countries na may ganyan pa rin, pero at least, nagsusubside na ganyan yung mga ganyan racial discrimination. Ewan ko kung ano yung mga bansa na matitindi pa rin dyan. Nung araw sinasabi ko kapag ko, nung siya ay kumakanta pa, nagpunta ng Olongapo, banda-banda. Doon sa mga bar daw sa Olongapo noon, pag nandun yung mga Navy, mga sundalo, no? Iba yung bar ng mga white, mga Amerikanong puti. Iba rin yung bar ng mga Black Americans. Magkahiwalay siya. Wag na wag papasok yung isang black doon sa white group na nandoon lahat yung mga sa bar na yon, yung mga puting Navy. Naku, baka bugbugin o insultuhin. At ganun din, wag papasok yung white man, yung white American, doon sa grupo ng Black American doon sa bar at magkakagulo. Ganyan katindi yung discrimination araw, no? So, buti, nawawala niya. At because of the Lord Jesus Christ, sa mga bansa na pag pumasok at naghari ang Panginoong Hesus, nawawala na yung mga discrimination, yung racial discrimination. Ano pa ang
under demonic attack at another form of spiritual warfare, yung anti-Semitism. Ano yun? Yung anti-Jew, anti-Jew, anti-Semitism. Tandaan nyo, noong panahon ni Hitler, anti-Jew siya. No? Meron siyang demon spirit ng anti-Semitism na kung ilang million Jews ang pinatay niya sa gas chamber. Kung ilang mga Jews ang pinahirapan niya. Meron siyang demon spirit ng anti-Semitism. So, hindi niya alam, ginagamit siya ng mga demonyo ni Satanas to destroy the Jewish people noong time na yun. Okay. So, wala na tayong time mga kapatid. Ito yung mga iba-iba na sinagot natin tanong, what are the different forms of spiritual warfare? Okay. So, babasa tayo ng talata. So, alam natin, pumapasok tayo sa mga iba-ibang klase pagsubok, may mga hardship or struggles in this life. Pero ito sinabi ng salita ng Diyos. James chapter 1, verse 3 hanggang 5. Knowing that the testing of your faith produces endurance, and let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Verse 5. But if any of you lack wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach, and it will be given to him. Okay? Now, 1 Peter chapter 1, verse 6 hanggang 7. In this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials, so that the proof of your faith, being more precious than gold, which perishes, though tested by fire, may be found to result in praise, glory, and honor at the revelation of the Lord Jesus Christ. Okay? Now, Psalm 66 verse 10 hanggang 12. For you have put us to the test, O God. You have refined us as silver is refined. You brought us into the net. You laid an oppressive burden upon us. You made men ride over our heads. We went through fire and through water, yet you brought us out into a place of abundance. In other words, ang sarap i-expound ito, pero wala na tayong time. Ito na lang Psalm 66 verse 10 hanggang 12 na sinasabi, pinahintulot ng Diyos na dumaan sa apoy ng pagsubok ang mga anak ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos, at sila ay naghirap, naka-experience sila ng oppression, sufferings, dumaan sila sa apoy, pero praise God, hindi sila nasunog, dumaan sila sa tubig, hindi naman sila nalunod, at in the end, bandang huli, sila ay dinala ng Diyos. After those tests and trials, dinala sila ng Diyos into a place of abundance. Ano ibig sabihin? After those battles of life, after those attacks of the enemies, after those tests and trials, after the spiritual warfare, huwag ka lang aalis sa Panginoon. Sapagkat bandang huli, ang sabi dito, God will bring you into a place of abundance. Pananaganain ka ng Panginoon, you'll be satisfied in serving the Lord, at kukumpletuhin ka pa, you will enjoy serving the Lord, at meron kang peace, joy, love of the Lord Jesus Christ, enjoying His presence, serving Him faithfully. Basta huwag ka lang alis sa Panginoon. Continue your devotional time, read the Bible, pray, immerse yourself in the presence of God, and continue to obey the will of God. At hindi ka mapapahamak, you will always have the victory, and you will rise up sa panahon ng mga problema, you will rise up as more than conquerors. God bless everyone mga kapatid. Let us pray. Maraming po salamat Panginoon sa gabi ito sa aming pag-aaral ng isalita na salamat po. There are many different forms of spiritual warfare na nilinaw mo pa sa amin sa gabi ito. We thank the Holy Spirit, our teacher tonight. Lord, maraming po salamat. Pagpalain mo mga kapatid, palakasin mo po sila at huwag silang manghinawa sa paglilingkod sa iyo. They will fight the good fight of faith. They will be strengthened by your grace through the Word of God. And they will be empowered by the Holy Spirit as spiritual soldiers of Christ. They are warriors of the Lord.
victorious and destined to reign with the Lord Jesus Christ. Maraming salamat sa gabi ito. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, God bless you all, mga kapatid. So don't forget to share this video. Share, send nyo sa mga kaibigan nyo. Amen? God bless you, mga kapatid.